Okay na? Okay na ba? Ano okay na Okay eh? na. Salamin nakaharap sa'yo. Ano magiging okay? Ano ba? Wait lang, wait lang. Huwag mong guluhin. Teka lang, inaayos ko nga. Wait lang, akala ko ba terror yung teacher nila Cherry siya ni Jigo? Ang terror pinagsasabi mo eh, makashowbiz nga. Kaya pala kami pinatawag sa school. Gusto mag-request manood ng taping natin. Taping? Mahilig siya mag-artista. Ay, alam niyo, gusto niyo ba? Chika-chikahin ko na lang. Ay, Tennessee, wag na. Okay na, ayos na. Baka magulo pa eh. Che, Teka, effective ba yung mga tip na binigay ko sa inyo? Para kung paano sumipsip na teacher? Hindi namin alam direct eh. Pero parang hindi na namin kailangan sumipsip eh. Parang kami nasipsip. Aspang ba yan? Okay, take na natin yung tot. Okay, okay, direct. Okay. Standby na tayo. Take na natin. Dito ka na, papanik na ako na. Okay, audience, ready ha? Yan! Okay! Maya pa ako. Ma'am! Mukha talaga maninitsip. Ano, ready? And 5, 4, 3, 2, 1, applause! Magandang gabi. Sa lahat ng ating mga ka-friendship, ka-Facebook, ka-Twitter, ka-text at mga kaklase sa katatawanan tuwing Saturday night dito sa Tawa o Talo o Tot. Hatid pa rin sa inyo ng Phoenix Anti-Anan dahil bawal pagtawanan ang seryosong an-an. Speaking of kaklase, it's back to school, di ba? At tapos na din ang mahabang bakasyon. At sure ako na na-enjoy ng mga estudyante at ngayon sabik na sa pagbabalik eskwela para makita ang kanilang mga classmates, schoolmates, barkadas, crushes, at teachers. Pag ganitong back to school, sure ako aligagana naman ng mga nanay at pati na din ng mga estudyante sa paghahanda sa pagbubukas ng klase at sa mga paraan para makatipid, di ba? Abay, matataas ang tuition fee. Mataas ang mga bilhin, mga gamit sa school. Eh, kung di ka magtitipid, baka hindi makaabot ng college ang ibang estudyante. Kaya ako ngayon, si Direk Vic, ang inyong profesor na magbibigay ng tipid tips para sa lahat. Gusto nyo? Right? Ay, wag na lang. Ay, ito. Tip number 1, recycle. Yeah, gulat kayo, no? Alam nyo, ha? Recycle ang mga lumang notebooks, saka yung mga pad paper na hindi nagamit last school year. Pagsamasamahin lang yung mga hindi nasulatang pages, tahiin, lagyan ng magandang cover. Presto, may bagong notebook na si Totoy at Nene. Di ba? Tip number 2. Yung mga lumang libro na ginamit ni kuya, ni ate, nung kapitbahay, kakilala, kaibigan, i-recycle din. Lagyan lang ng magandang bagong cover para presentable. Gusto nyo, lagyan nyo ng picture ko para astig ang dating. Diba? Hindi rin. Tip number 3. Repair. I-repair. Tahiin ng mga lumang uniforms. Sapatos at di pa pang gamit na pwede pa. Eh, naalala ko dati, yung sapatos ko nung araw, pagka may butas, tinatakpan lang sa ilalim. Kasi sayang. Kaya tuloy, every year, tumatangkad ako kasi pakapal ng pakapal yung tapal sa ilalim. Umabot ka ako ng mga 6'9" eh. Grade 5 lang ako nun, ha? 6'9" ka na. Ganun kakapal yung tapal yung sapatos ko. Kasi naman,
sa hirap ng panahon ngayon, dapat laging maparaan. Diyan magaling ang mga Pinoy, di ba? Puro kayo sangayon, di ba pwede kumontra naman kayo pamis? Hindi pwede, okay. Magaling ang Pinoy, gawa ng paraan sa paliligo pa lang, pag kulang ang tubig, maliligo at sabay magsisipilyo at the same time, di ba? Ganun lang. Ganun lang, oh. Ang mga nanay din, magaling sa pagbabudget ng pagkain. Ang kaning labig, gagawing sinangag para almusal. Yung natirang ulam kagabi, gagawa ng solusyon para maging bonggang breakfast at baon sa school ng mga bata. Pati sa pagbabudget ng baon ng pera. Kanina lang, may nadaanan akong mag-ina. Oo, nagtatalo. Humihingi ng baon yung anak. Medyo spoiled. Sabi ng anak, Nay, pengin 300 baon ko. Magkano? 300. Ba, nagulat yung nanay. 300? Aba, ang laki naman. Ano naman ang pagkakagastusan mo? Bakit kailangan mo ng 200? Di mo ba alam, ang hirap kitain ng pera at nagkakandako na ako, katatrabaho, tapos hihinga mo ako ng 100? Ikaw kaya maghanap ng trabaho para alam mo kung gaano kahirap kitain ng 50 pesos. Tapos ngayon, gusto mo bigyan kita ng 20 pesos? May napagod na yung anak. Sabi ng anak, Wiw. Si nanay, ang dami sinasabi. Sige, akin na lang nga yung 20 pesos, okay na yan. Ay, tumira pa yung nanay. At ano naman ang gagawin mo sa 20 pesos, saber? Sabi nung anak, pinag-iisipan ko pa kung anong mabibili ko. Wala kang mabibili. Eto na lang muna sa'yo, 10 piso. Matuto ka magtipid. Harga, pasok sa school. O diba, husay din yung nanay. Yung ibang nanay naman, para lalo makatipid, nagtututor sa kanilang mga anak. Parang yung kapitbahay namin, nadaanan ko na naman. Ang dami ko nadadaanan talaga Tinututor yung anak niya. Tanong nung anak, Nay, ano ang apelyido ni Sisa? Sabi nung nanay, anak naman, easy lang naman yan, apelyido ni Sisa. Di, Miss Street. Sisa Miss Street. Pinagtatawag ng guard dyan. Nay! Ano naman ang tawag sa nakatira sa Thailand? Sagot ng nanay. Di Thai. Oo, binabawal lang yung name ng bansa. Kaya Thai. Sa mga nakatira sa Germany, di Germs. Naku, galit pa yung nanay. Naku, anak, mag-aral ka nga. Kamot, si Bunso. Hindi siya sigurado kung maniniwala sa nanay. Maya-maya, lumapit naman yung panganay kay nanay. Nay, may urine test kami bukas. Anong gagawin ko? Ano pa, mag-review ka para di ka bumaksak sa test. Ang tamad-tamad mo kasi. Kaya lagi kang bumabaksak sa test. Urine test lang, di mo pa kayang ipasa. Buset! Minsan may kabusitan din si nanay, ano? Ito naman, kwentuhan lang, as usual. Basta importante sa mga kabataan, mag-aral para sa magandang kinabukasan. At tawagin na natin ngayon ang dalawang walang kinabukasan. Nag-masteral degree sa kalokohan. Jose and Wally. Nag-aaral ng mabuti. Ay, nag-aaral kami, Direk.
Anong natapos mo? Ay, tapos katatapos ko lang kumain direct. Naayos naman at nabusog ako. Okay. Yan ang mga natapos ko. Ikaw, natapos ka na? Kaya tapos lang din ang recess. Natapos na ang buhay ng buhok mo. Okay, game na tayo. Ang game natin, tinatawag nating Laugh in a Box. Ay. May mga props sa loob ng chest o box na gagamitin ng dalawa sa pagpapatawa ng mga participants. Time limit natin is 1 minute and a half. Alright? Bato-bato, pick para malaman natin kung sino mauna. Kalbo, Pick. kalbo, Pang. kalbo, bing. Oh, Talo ko. talo ka. Oh. Ano ngayon? Una ka. Una siya. Una siya. O, ikaw una. May napili ka ng 5 galing sa kabilang ibayo? Okay, pwesto na. O, pwesto na yung 5. At puro lalaki ito. O, ganito